Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, Ombudsman Remulla, tatabunan ng kaso itong si Joel Villanueva. Samuel Martires, todo palusot sa kanyang naging desisyon. Kaya naman, nilaglag na lang itong si Boy Dila. Nako, delikado. At President Marcos, Attorney Castro, umusok sa galit. Binira ang tanim tao ni Martires bago umalis. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Nagsalita na ang Office of the Ombudsman tungkol sa kalagayan ni bagong talagang Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ng tanggapan ni Remulla na malaya na ito sa kanser sa loob ng 1.5 taon. Nice. Dagdag pa nito, nasa mabuting kalagayan si Remulla at patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin. Nilahad kasi ni Remulla sa isang panayam na na-diagnose siya ng leukemia matapos ang kanyang quintuple bypass surgery noong 2023. Kaya agad itong nilinaw ng kanyang tanggapan. Anila, ang kamakailang pahayag ni Remulla tungkol sa kanyang kalusugan ay nasa past tense. Tumutukoy daw ito sa kanyang karanasan bago pa siya maupo bilang ombudsman. Dating nanilbihan bilang Justice Secretary si Remulla mula June 2022 hanggang October 2025. Noong 2023, sumailalim siya sa isang heart bypass surgery na nagtulak sa kanya na mag-wellness break. Dati ring nakwento ni Remulla na nagkaroon siya ng mga komplikasyon ilang buwan matapos ang kanyang naging operasyon. Kaya para kay Remulla, mas lalo raw siyang determinado na panagutin ang mga sangkot sa likod ng flood control scandal bilang bahagi ng kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay. Alam nyo mga kaibigan, no, talagang galit itong mga mandarambong, itong mga corrupt na mga politicians at kung sino-sino pa dyan. Kasi nga naman mga kaibigan, kahit tapalan mo ng ilang bilyon itong si Remulla, abay wala mga kaibigan. Mas pipiliin niya pa rin na gampanan yung trabaho niya. Kasi pangalawang buhay niya na to mga kaibigan. Ito na yung pagkakataon para linisin niya kung ano man yung mga dumi nung nakaraan. Tulad na lamang mga kaibigan, yung dumi at kabalbalan nung panahon ni Duterte at ng dating ombudsman Martires. Tulad na lamang ngayon mga kaibigan, yung paglilinis doon mismo sa opisina ng ating ombudsman kung saan abay may pahabol na inappoint itong si Martires. Tapos ang sabi ni Martires mga kaibigan, dumaan daw yan sa tamang proseso. Nako, kaya nga sinasabi ni Remulla mga kaibigan eto, trabaho ng ombudsman maging protektor ng taong bayan at hindi protektor ng iisang pamilya para proteksyonan ang mga Duterte o kaya naman yung mga alipores nila. Alam nyo mga kaibigan, matindi yung naging reaksyon dito ng ating abogado sa Malacanang, si Attorney Claire Castro. Umusok sa galit mga kaibigan dito sa mga kabalbalan ni Martires kung saan nabalitaan nga ng Malacanang na may pahabol itong si Martires na mga tauhan dyan sa ombudsman bago siya umalis. Kaya naman mga kaibigan, narito si Attorney Claire Castro, talagang binira itong si Martires. Tapos mamaya mga kaibigan, abangan nyo itong si Villanueva kung siya ay nakalusot sa panahon ni Digong at ni Martires dahil sa mga ibinabato sa kanya ng mga kabalbalan. Mamaya mga kaibigan, walang lusot ito kay Remulla. Pero unahin na muna natin ito mga kaibigan kay Attorney Claire Castro. Pag inanalyze mo to, unang-una, pag ikaw paalis ka na ng pwesto, pa-retire, siyempre tapos ka na. Alam mo, yung ibang mga tao mo dyan, co-terminus yun. Tama. At alam mo, na pagpasok ng bagong liderato, dapat meron siya sarili niyang team. Ombudsman Martires, bakit mo finil up? Na supposed to be mga vacant itong mga posisyon na to para sa pagtatalaga ng bagong ombudsman. Bakit mo finil up? Ayaw mo na yung bagong ombudsman may tao siyang sarili? Para lahat ng tao dyan, tao mo pa rin? Diba? Spy? Malaking question mark. Spy mo? Spies. Yan. Spies mo? Question mark. Dami. Plural Ano nasa sa isip ng isang ex-ombudsman Martires sa pagtatalaga at pag-appoint ng 204 personnel or people sa Office of the Ombudsman? Grabe. 204. Dami Ngayon, nun. problema, di ba?
Instead na yan, vacant na yan, mag-fill up na agad, mag-fill in na yan, yung mga vacant seat na yan, na naaayon sa gusto ng bagong leader, ng bagong ombudsman, hindi niya magawa. Kasi, nag-fill in ka doon sa vacant seat na yun. Kasi hindi magandang example ang ginawa, considering that, how old is he? May Yun nagsabi ba sa'yo na, sa dami niyan, may nag-utos ba sa'yo niyan? 204? Para kahit na, halimbawa si Boying, sabi niya, kahit na si SOJ Boying ang maupo dyan, hawak natin ng tao. Kaya mo finil up. Kaya ka nag-fill ng vacant seat. Gusto i-continue ni Martinez yung secret decision niya. Tatanong ko, saan galing yan? Sa edad mong yan, sa edad mo na yan, paano mo silang kinuha? O inutos ulit sa'yo? Pasok mo yan. Para marami kang bubuwip? Ganun ba yun, mga ka-clear? Yun nga eh. Di ba, ang problema ngayon ni Sir Miko, di ba, sabi ni si Deputy, ano ba siya? Deputy Ombudsman na ba? Well, anyway, sir muna. Hindi ko matandaan kung anong posisyon niya. Si Sir Miko Calabano. May nag-uudyok na wag mag-file ng courtesy resignation. O, di ba problema? Ex-Ombudsman Martires. Tindi. Binigyan mo pa ng bagong problema, yung bagong Ombudsman. Dahil sa kagagawan mo. Kabalbalan. So instead na ibang trabahuhin niyan, ang tinatrabaho niya ngayon, ma-apaalis yung in-appoint mo. Ang tanong ko, may delikadesa ba si ex-Ombudsman Martires nung nag-appoint ng 204? Aalis na lang sa posisyon, nagharapan ng mga tao. Oo, Rob Mapalad, tandaan natin na hindi lang siya gumawa yan. Kahit si dating Pangulong Duterte, naglagay siya ng tao, nagplanta siya ng tao. Well, hindi lang pala evidence na pinaplanta ni dating Pangulong Duterte, nagplanta siya ng tao. Grabe mga kaibigan, no? Yung sinasabi ni Attorney Claire, nung papasok na po itong si President Marcos, naglagay ng maraming tao itong si Duterte sa iba't ibang ahensya. Siyempre, loyalty mga kaibigan. Yung mga in-appoint niya dyan, kanino ba yung loyalty nila? Siyempre, kay Duterte. Oh. Kaya alam na natin, di ba, kung ano yung script na ginagawa nila. Talagang planado. Oo, talagang, ay, nako talaga, Martires. Manang-mana ata sa bossing mong nasa dahiga. Ay, nako. Tulad yan, nagplanta ng tao. Kaya nga walang delikadesa eh. Ako sabi ko sa inyo, si Ombudsman Boying din, at the time na SOJ siya yung nagsasabi dito sa executive session na ito si dating Pangulo Duterte, ang daming pinasok. Nako. Kahit papasok na si Pangulong Marcos Jr., dami niyang pinil. He filled a lot of vacant seats. Sakit sa ulo, ginawa ni ex-Ombudsman Martires. Si Martires kahit retired na. Tingnan mo, anong balak mo talaga? Anong meron? Ang mahirap to. Wag naman sana. Ito yung naiisip lang ha. Hindi ka namin pagbibintangan ex-Ombudsman Martires. Ngayon niya lang maginagawa yung mga desisyon. Antidate. Kaya nagiging secret. Tanong yun. Diba? Well, mga kaibigan, kaduda-duda nga kung yun ang gagamitin mo, no? Yung antidate na sinasabi ni Attorney Claire Castro. Ito kasi yung mga kaibigan, yung antidate, ito yung gumawa ka ng report ngayon, pero yung date na ilalagay mo, noon-noon pa. Para magmukhang matagal mo na siyang ginawa. Grabe, no? Tindi. Putik na Martires yan, ang tindi, may spice. Yung nga, Sound Source Production Studio. 204. Hindi ka pa kinikilap. Putik talaga. Sa edad mong yan, diba? Tapos binabangga mo pa, si Ombudsman Remulla. Boying. Kasi sabi mo, lagi nagpapa-press briefing. Bakit? Ilang oras na ba yung press briefing, mga clear? It will not take a lot of his time to inform the people. Ikaw, hindi ka nagpapa-press con or press briefing. Kaya tuloy nasasabing sikreto yung decision mo. True. Dapat talaga ma-check yan. Baka, sabi ko na, antidate. Diba? Hindi ka lang binibintangan ex-Ombudsman Martires. Pero yung mga galawan mo, nakakaduda. Kahit nga si former Supreme Court Justice, kakaiba yung ginawa mo. Diba? Na hindi mo man lang pinalam ang mga decision. High profile yun na-case Tapos tahimik ka. Tingnan nyo kung nasa role yun talaga yan. Saka yung ba't nga tumulog na 3 taon? Martires, Galawan, Praning, ang putek. Jax Bueno. Diba? 204 spies.
Question mark. Ayoko naman sabing spy siya. Mabait si Ombudsman Boying. Pero sabi niya, hindi naman dapat ganoon. So lumalabas sa bibig ni Ombudsman na dapat hindi ginawa yun ni Martires. Diba? Magalang lang sa iyo eh. Pero if you read between the lines, alam mo na ayaw niya yung ginawa mo si Ombudsman Martires. Yun ang walang delikadesa. Alam mo may papasok. Sige ka pa sa pag-appoint. Hindi mo naman lang... Wala ka siguro tinira eh, para doon kay Ombudsman Boying eh. Diba? Ano to protect Sara? To protect Duterte? Tanong ko lang Well, mga kaibigan, obvious naman, di ba? Anong dahilan kung bakit nag-appoint si Martires dyan na napakarami, no? 200 plus? Para saan yun? Hindi naman siguro para sa interes niya kasi wala naman na siyang pwesto eh. Sino ba yung may pwesto, di ba, sa pamilya Duterte na ambisyosa, na gustong maging presidente? O, di ba? Malinaw naman eh, si Sara Duterte. Pero sabi nga ni Attorney Claire Castro, kaduda-duda talaga yung galawan ni Martires. Tulad na lamang, mga kaibigan, yung hindi natin nalaman, no, na decision niya noong 2019. Alam nyo, mga kaibigan, etong si Martires, parang nabubisit na sa mga tanong ng taong bayan. Kasi nga naman, mga kaibigan, ang daming tanong sa kanya kung bakit hindi niya ito binanggit o sinabi man lang nung panahon na dinesisyonan niya na pabor para kay Joel Villanueva. Tapos lagi niyang sinasabi, mga kaibigan, hindi naman daw siya katulad ni Boying Rimulya na kaliwat kanan yung kanyang papreskon. Pero alam niyo, mga kaibigan, hanggang ngayon, hindi niya pa rin ito masagot-sagot. Kaya naman, siguro nabisit na siya, nilaglag niya itong si Villanueva. Bakit hindi na lang daw tanungin si Villanueva? Bakit? Di niya daw alam? Eto, pakinggan niyo, mga kaibigan. I really can't remember why, but there must have been some reason why I did not have it published. Because siguro naging ugali ko na hindi ako mahilig mag-publish ng mga decisions ko. Probably that's my temperament as a former member of the judiciary. But looking back, I don't think there is a necessity to publish this. Because, the critics of Joel Villanueva will not really believe. Ano daw? Hindi daw ito kailangan? Sigurado ka ba dito, Martires? Public interest yan. Senador yan. Sangkot yan sa malawakang korupsyon noon. Napoles scam. Tapos hindi necessity na malaman ng taong bayan? Aba, sigurado ka ba dyan, sir? O, tapos ano bang pakialam mo sa mga kritiko ni Joel Villanueva? Bakit? Hindi naman ikaw yung mababakbakan na. Yan tuloy lumalabas na protector ka talaga eh. O, kaya naman, mga kaibigan, since hindi niya masagot ito, eto na lang yung kanyang palusot. But I am so sure that we informed the Senate about this. Joel Villanueva knew also about it. Nilaglag. Why he did not have it published? Dapat matuwa siya, di ba? Ni-reverse yung kay Carpio Morales. Bakit hindi niya pinablish din? Bakit hindi niya binigay sa reporters? The only instance was talking about the reversal was in 2022 when he was running for re-election. That was the time he was talking about the reversal of the decision. So nagtataka rin ako, bakit hindi siya, napakadali, bibigyan mo lang sa reporter, So nagtataka ako, bakit wala bang 2019? I kept on searching. Wala bang 2019 na nilabas si Joel Villanueva? Ay, nako. His case was decided by Conchita, was reversed by the President Ombudsman. Nagtuturoan na, mga kaibigan. Bakit hindi daw sinabi ni Villanueva? Alam naman daw nila alam naman daw sa Senado yan. Pero ni isa, mga kaibigan, sa senador nung panahon na yan, wala akong nakakaalam. Si Villanueva lang. Pero anong ginawa ni Joel? Itinago niya din, di ba, mga kaibigan? Tapos sinasabi ngayon, pinapangalandakan ngayon, mga kaibigan, ni Joel Villanueva, wala daw siyang tinatago. Tulad na lamang sa paratang sa kanya na malaki yung mga kickback niya diyan sa flood control scandal na yan. Sabi niya, wala daw siyang tinatago, wala daw siyang tinatanggap. Na naman, kaya, mga kaibigan, kung nakalusot noon itong si Villanueva sa panahon ni Digong at ni Martires, pakinggan niyo, mga kaibigan, itong sasabihin matindi ni Ombudsman Boying Rimulya.
Yun nga sobrang tagal nga Parang afterthought, di ba? Yun ang maiisip mo. Kasi, Totoo. if you look at the decisions made about dismissing the criminal complaint and dismissing the administrative complaint, it should have been better done by the court. Dapat kasi yan, Sandigan Bayan na nag-rule dyan. Kasi matter of evidence na yung pinag-uusapan eh. Pag evidence na pinag-uusapan, dapat courtroom na yan, tsaka merong examination, cross-examination, merong close examination of witnesses, yung mga, if there is a handwriting expert, kinakailangan i-qualify mo. There are matters that should have been brought before the court. Kaya, yun nga yung using that power to just dismiss something on reconsideration is really thought-provoking. Napapaisip ka talaga. It's better Totoo. off na decided by the Sandigan Bayan. Kasi iba na yan ibang kaso na yan you're already talking about evidence and experts testimonies. Dapat yan, pinadaan mo muna sa korte para ang taong bayan, yung tanong ng taong bayan, masasagot ng mas maganda. Actually, yan ang pinag-iisipan ko. Pero meron siyang extra cases pang parating Ito sa flood control, sabit na naman siya Nako. And actually, may ano siya. Meron siyang possible indictment na Nako mga kaibigan, eto na nga yun. Ayan na, talagang yun na yung matinding pasabog. May paparating na matinding kaso. Etong si Joel Villanueva. Nako po. parating dahil sa flood control. Nako. Kasi ini-investigate na natin yan And parating na yan. Inaano na yan Sinasala na lahat yan. Kasi may PI na kami ngayon Nag-PI na kami sa Ombudsman. Nag-PI, nag-investigate pa rin ng DOJ. Pinakiusapan ko sila na mag-investigate pa rin. Kasi kailangan ko talaga, people I can trust to do it Totoo naman, di ba mga kaibigan, kailangan talaga ni Ombudsman Boying Rimulya ng mapagkakatiwalaan. Kaya dapat lang na palayasin niya lahat yung mga in-appoint, no? Yung mga pahabol o yung mga tinanim di umano ni Martires. Tsaka yung PI mga kaibigan ang ibig sabihin nun is preliminary investigation. Baka syempre yung isang PI na masama para sa mga katulad ng mga mandarambong, di ba mga kaibigan? Tulad nila, alam nyo na mga kaibigan. Yung PI naman ngayon, PI. nakakausap ko na yung mga kasama sa Office of the Ombudsman, kakargahan ko lang ng konting mata pa para i-observe lahat ng proseso. Kailangan tumbukin kasi ano yan ang storya kasi ng impunity ng corruption. Diyan nagsimula yan mula nung ginagawa yan, tapos nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng family, nung wala talagang huhuli. Palakihan na nakaw nangyari Did you feel that? Nung wala nangyari sa family, wala nang tao na natakot kasi wala namang mangyayari. Ang laki-laki ng skandalo yan, wala pa rin nangyari. Ganun din very similar naman yan Parang ghost project lang naman ng pork barrel Kaya naman, itong pork barrel, kaya galit na galit ang tao dyan kasi ghost Wala talagang ginawa. Kinuha lang talaga yung pera, nagkunwari lang na mayroong foundation na may binigyan na tao na hindi naman totoo. Di ba? Ghost yan Wala namang pinagkaiba sa ghost project ng flood control Kaya lang, dahil sa nga nangyari sa past years, wala naman nakakasuhan Hindi Totoo wala naman naman. natatakot kahit na anong gawin nila. Wala na silang fear of authority or fear of retribution from the law. Di ba? Ano yan? Sabi ka namin nung nakuha sa Congress pa ako, walang basagan ng trip. Yun Magkakasama kayo ron, pero walang basagan ng trip. Hindi mo sila sasabihan, mali yung ginagawa mo. Kasi trip nila yun Pare-pareho lang kayong congressman di ba? Pero ngayon nasa ibang posisyon na tayo, pwede na natin sabihin sa kanila yun. Bawal yung ginagawa nyo. Pasensya kayo, huli kayo dyan. Tama naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Ombudsman Boying Rimulya. Talagang grabe yung naging corruption nung panahon ni Duterte. Doon talaga nagsimula, mga kaibigan. Mantakin nyo, si Boying Rimulya na, yung nagsasabi niya na kitang-kita niya kung ano yung pagbabago Kung noon, milyon lang yung mga kinukurap, abay ngayon mga kaibigan, bilyon na. Oo, ang tindi. Kaya nga mga kaibigan, yung sinasabi ngayon ni Ombudsman Rimulya, abay iba na. Lalong-lalo na. At siya na yung ombudsman, may kapangyarihan siya. Kaya yung dati na nasanay nung panahon ni Duterte, abay pasensyahan. Talagang mananagot at kulong mga kaibigan. Kaya naman mga kaibigan, napakaganda talaga nito, no? Kaya walang lusot talaga yung mga mapagkunwari, na talagang akala mo talaga makajos
hindi natin alam kung sino ba yung sinasamba nila, yung nasa taas ba o yung nasa baba. Kaya naman mga kaibigan, magtiwala lang tayo sa ating gobyerno, lalong-lalo na dito sa mga ginagawang aksyon ni Ombudsman Remulla na mapanagot at makulong itong mga korap na politiko. Kaya naman mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.